Welcome back to my kitchen, and we're doing the $20 challenge budget meal again. Exclusive offer for 4 days only for every $100 spent on home, baking, your friends. You can earn Ayoko. Kiwi. Tingnan mo to oh. $8. Diyos mio, marimar. Ay, meron kalamunggay. O, isa na lang. Kalamunggay. Meron ding aloe vera. $6.99. Mura yung mangga? No, 16? Ay! Huh? At yun na nga, nashock talaga ako sa presyo ng mangga kasi last time bumili ako is $9.99 lang per box. Tapos ngayon 16.99 cents na. Oh my God! Nakita nyo naman yung presyo, di ba? Kaya good luck sa akin ngayon kung may mabili pa ba ako sa $20 ko. So, ang goal ko pala today is dapat mayroon akong protein at saka veggies. And ang lulutuin ko is good for 4 person kasi meron akong bisita. Pupunta kasi yung friend ko at magmamarites kami. At ayan, may napupusuan na ako at swak sa budget ko. At kinuha ko na din itong pork and then next is maghahanap tayo ng gulay. At nagpunta na nga ako dito sa vegetable section para maghanap ng ating gulay at napusuan ko nga itong zucchini. Dalawang klase yung nakita kong zucchini, yung isang malalaki at saka yung isang maliliit. Kasi yung malalaki $4.99, so pinili ko na lang itong maliliit kasi $2.99 lang per pound. And then napusuan ko na din itong kailan which is $4.99 per pound. At ang total ng ating napamili lahat ay 20.16 plus tax 108. Total is 21.24. A little bit over the budget. But it's okay. Siguro kung hindi ko kinuha yung zucchini, pasok sa budget yung napamili natin. Mahirap din kasi per pound, hindi ko matansya. Akala ko swak na sa budget. Better luck next time! Okay, let's do the cooking. Kinat ko na nga itong meat into bite size at ang naisipan kong lutuin today is sweet and sour pork. At na-realize ko pag lahat ay gagamitin ko sa sweet and sour pork, masyadong madami. Kaya naisipan kong ihati. Yung kalahati, gagawin kong adobo. So, kinat ko lang yung ating pang-adobo into cube size para ready to cook na siya. Para sa ating sweet and sour pork, kailangan lang natin i-marinate yung ating pork ng sesame oil, soy sauce, sugar, oyster sauce, cornstarch, black pepper powder, paprika, at dalawang klase palang soy sauce ang gamit ko dito, ang black soy sauce at saka light soy sauce. And then, imekos-mekos lang siya, set aside for 1 hour. Then, i-coat natin siya sa flour and then ready to fry. Medyo mabusisi yung pag-fry natin ng ating pork for sweet and sour kasi kailangan natin i-double fry para crispy talaga yung ating pork. First fry, i-fry ko lang siya until light golden brown. Then, pagkatapos i-set aside palamigin, then i-heat ko yung oil into very high heat oil. And then, i-drop natin yung fried pork. This time, saka natin hanguin pag magiging little dark golden brown naman siya. At ayan, makikita nyo nung hinahango ko na siya. Medyo darker siya compare mo dun sa first fry. Then, ready na siya para sa sauce niya. At para naman sa ating sweet and sour sauce, very simple lang siya. At dahil ito ay budget meal, kaya wala akong pineapple at saka bell pepper. Kaya ang technique ko, dinamihan ko na lang ng white onion. So, nagisa lang ako dyan ng garlic, then onion. Then, add ko na yung ating ketchup, light soy sauce, Worcestershire sauce, then a little bit of water. Then, sugar and black pepper powder. Then, ini-stir ko lang siya hanggang kumulo. Naglagay din pala ako ng spring onion and cornstarch. Yung cornstarch ay makakatulong ito para maging malapot yung ating sauce. Para pag nilagay na natin ang ating pork, hindi siya magsasagi, dumidikit siya sa pork natin. At ayan, inad ko na yung ating fried pork and then imemekos-mekos lang natin siya hanggang ma-coat ng sauce lahat ng ating pork. Nag-garnish pala ako ng roasted sesame seed at saka spring onion. Ayan, ready to serve. At para naman sa ating adobo, simple lang siya. Nagisa lang ako dito ng garlic, onion. Then, pag na-golden brown na ang ating mga ricados, inad ko na yung ating pork. Then, mekos-mekos ng konti. Dagdag na natin ang ating dark soy sauce at saka light soy sauce, black pepper powder, oyster sauce, vinegar, and sugar. Then, imemekos-mekos lang natin siya, takpan, and hayaan natin siyang maluto for 30 minutes. Then, ini-stir ko occasionally at i-check din kung ano din yung status ng ating adobo. And ayan, luto na siya. At para naman sa ating zucchini at saka gailan, same process lang siya. Stir fry lang siya with garlic and oyster sauce. Mekos-mekos ng mga 1 minute, then luto na siya. Ang zucchini nga pala at saka gailan ay blinange ko muna bago ko i-stir fry para hindi siya magiging sagi.
Same pan ang gamit ko kaya hindi ko na hinugasan, yung finay ko na yung gailan. So for tonight, meron tayong 2 dish at saka 2 side dish. Sweet and sour and adobo, stir-fry zucchini at saka gailan. Thank you guys for watching. Bye-bye!